Muli, magandang mga mag-aaral. Bago tayo magsimula sa ating klase, kung sino yung naghahanap para sa ating madalaya na mamunahan ni Bibining Pasilan sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ngayon, manatiling makatayo para sa ating pagiging exercise upang makuha ko ngayon ng tulog na iwa at kaisipan at ang maging aktibo kayo sa ating talakayan ngayong handa na lahat. Magaling, dahan-dahan, yung baka manakbay ng bibig. Magaling, tatalaan mo sa sabi ng bibig at kanahig. May kabibibilising, may kabibibig ako nakita, mataba, napayat ng nangibig, ngunit isa sa likod may kapag, siyang ibig na nagsabi ng wag, 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 siyang ibig na nagsabi ng wag, wag. Magaling, nasisiyan kayo sa ating dalawang message mga bata. Magaling, dahil dyan, magsuko muna kapag bago kayo magsuko, magkayos na ng kanilang ipukuan, at magigulot pa rin yung basura na yung nakikita. Ayos na ba mga bata? Magaling. Dahil dyan, nasabitan yung inyong katabihan, sa piling, pinagagala ko, magkita ka. Ulitin, ikinagagala ko, magkita ka. Hindi yung klase, may magbasa na ito. Magaling, pero walang iba, nakakaya naman yung sarili. Ngayon, upang manatiling ang ayusan ng ating klase, yun ang handa ay ito na dapat i-usuli. Ito ay sumunod sa utos at katatulan. Pangalawa, ang taas ng kanilang kamay, magpusubok. Pang-apat at ito, kalinisan ay panatilihin. At pang-apat, hanggang sa lahat ng gawin. At pang-lima, paggalang sa luro at kapwa. Nais sundin ninyo ang ating mga ituturin at ito'y dapat ninyo sundin. At inaasahan kayo na sundin ninyo ang ating mga ituturin ng ituturin na aking ginagawa. Ngayon, bago tayo pumunta sa ating talakayan, alam mo na rin, ano nga ba ang huli natin itinalakay? Okay, binibining kasi doon. Magaling ang huli natin itinalakay at tungkol sa pagtuturo na ating nalilihan na magtuturo sa pagtuturo ng Filipino. Ano nga ba ang pagtuturo ng Filipino? Magaling ito ay magtuturo kung saan dito natin nakikita, dito natin matututukan kung paano gamitin ang mga teknolohiya, paano gamitin ang mga magawa ng mga presentation, report presentation, gamit ang gadget, gamit ang ating TV. Yan ang pagtuturo ng teknolohiya. Ngayon, bago tayo pumunta, may ipapakita mo na ang paglalawag sa inyo. Ano yung nakikita sa lalawag ito? Ano yung nakikita sa lalawag ito? Tama, ito yung nagpapakita na pagtuturo. Ngayon, ano ang kanyang ginawa? Ano ang bagay? Ano ang ginawa ng upang mas matutunan upang mas epektibo ang kanyang pagtuturo? Okay, bibigyan ka na din. Tama, gumagamit siya ng letra upang mas matutunan ng mahigit ang kanyang aralin. Sino mga magbibigay? Ano ang makikita sa larawan? Okay, yung dito sa David. Magaling. Ito ay pagtuturo. Ito ay pagtuturo kung saan dito natin malalaman o dito natin malalaman kung paano gamitin o kung paano tayo magtuturo ng kung paano tayo magtuturo ng mas epektibo. Ngayon, bago tayo punta sa ating talakayan, alamin muna natin ang ating layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan na maunawaan ang magbahagi ng inklusibong pagtuturo ng Pilipino. Pangalawa, nakapagsasalita sa iba't ibang sitwasyon gamit ang ibang bahagi nito. At pangatlo, nakapagbibigay halaga kung paano gamitin ang mga bahagi ng pagtuturo ng Pilipino. Yan ang ating alisunin na dapat natin sundin. Ano nga ba ang ating malakingin mo mga bata? Base sa ating mga ginawang pagganyan, ano nga ba ang ating talakayan ngayong umaga? Okay, binibining Veloses. Magaling! Ano naman sa binibining Veloses? Ang talakayan natin ngayong umaga ay tungkol sa inklusibo pagtuturo ng Pilipino. Basahin, inklusibong pagtuturo ng Pilipino. Kapag sinabi natin inklusibong pagtuturo ng Pilipino, ano nga ba inklusibong pagtuturo ng Pilipino? Okay, Ginoong Baleras, magaling. Ang inklusibong pagtuturo ng Pilipino, ito ay pagtuturo kung saan lahat ng mga bata ay may pantay na karapatan. So, kapag sinabi natin inklusibong pagtuturo ng Pilipino, ano nga ba ito? Ano nga ba ang inklusibong pagtuturo ng Pilipino? Ito ay parang natuturo kung saan lahat ng mag-aaral ay may karapatang magtuturo at naman ang kanilang kakayahan, kahalagahan, or ano man ang kanilang kultura. Yan ang inklusibong pagtuturo ng Pilipino. Ano man ang kanilang relihiyon, kasarian, o kalagayan sa buhay. Yan ang inklusibong pagtuturo ng Pilipino. Naiintindihan na ba mga bata? Magaling. Dahil dyan, pero pag naman natin yung mga sarili, natutunan ninyo ng mas maigi, natutunan ninyo ang inklusibong pagtuturo ng Pilipino. Ngayon, isa-isa natin, ano nga ba ang inyong bahagi nito? May inyong bahagi ang inklusibong pagtuturo ng Pilipino. Ngayon, alam natin, ano nga ba ang inyong bahagi nito? Handa naman matuto mga bata? Magaling. Dahil dyan, alamin natin, ano nga ba ang inyong inklusibong pagtuturo ng Pilipino? Una, edukasyong inklusibo. Kapag sinabi natin edukasyong inklusibo, ano nga ba ang edukasyong inklusibo? Very binibining kanuan. Magaling. Edukasyong inklusibo ito ay pagtuturo. Kapag sinabi natin edukasyong inklusibo, pagtuturo kung saan lahat ng mag-aaral ay may pantay na pagkakataon ng tuto. Ano mga kanilang kasarian, kakayahan, bigla o kultura. Yan ang inklusibong pagtuturo ng Pilipino. Lahat ng mag-aaral, walang pinipili kung sino ang gusto matuto, walang pinipili kung ano man ang iyong relihiyon, kultura at wika. Yan ang inklusibong pagtuturo ng Pilipino. Halimbawa, may mag-aaral
halimbawa man bata na nag-wheelchair, hindi siya pinabayaan, hindi siya inihiwalay sa klase kundi mas pinakahalaga, mas binibigyan siya ng atensyon upang mas maunawaan niya ang aralin. Yan ang inklusibong pagtuturo na edukasyong inklusibo. Walang pinipilit lahat. Ang mag-aral ay may karapatang matutunan ng mag-aral ay karapatang magkagam ng ikalidad na edukasyon. Naiintindihan na ba mga bata? Meron ba mga katutunan? Magaling. Sino mga makapagbibigay ng halimbawa? Tama. Yan ang isa sa halimbawa ng inklusibong pagtuturo ng Pilipino. Alam mo naiintindihan ninyo ito ngayon? Ngayon bago tayo pumunta sa pangalawa, alagin na natin ngayon bago tayo pumunta sa pangalawa, ano ba ang edukasyon inklusibo? Gabalik natin kung ano ba edukasyon inklusibo? Tama. Magaling. Kanino ba yung mga sarili? Ngayon, pumunta na tayo sa pangalawa. Iba-ibang estilo ng pagkatuto. Kapag sinabi natin iba-ibang estilo ng pagkatuto, ano nga ba ito? Ano nga ba ang iba-ibang estilo ng pagkatuto? Magaling, ito ay ang paraan ng pagtuturo. Ito ay paraan ng pagtuturo natuturo na nagkakaiba-iba. Ang mga bata ay magkakaiba-iba na estilo ng pagkatuto. May natuturo sa pagbabasa, may natuturo sa pagsusulat, may natuturo sa pakikinig lamang. Yan ang iba't ibang estilo ng pagkatuto. Dapat alamin natin ano nga ba mga paraan, ano nga ba mga iba't ibang paraan upang makapagturo ng mas maayos, upang makapagturo ng mas maintindihan ng ating mga mag-aaral. Yan ang iba't ibang estilo ng pagkatuto. Halimbawa, ay pag-ihandakan mula. Ang tulaan, pwede upang mas maintindihan ng tula, pinapagawa mo sila na pagsasadula, or ang tula ay ginagawa ng reflection or sariling reflection. Yan ang halimbawa ng inklusibong pagtuturo ng iba't ibang estilo na pagkatuto. May iba't ibang strategiya kung paano magturo, or may iba't ibang strategiya kung paano maunawaan ng bata. Ngayon, dito naman tayo sa mag-aaral ng mga espesyal na pangangailangan. Mag-aaral ng mga espesyal na pangangailangan. Ano nga ba ito? Sa palagay nyo, ano nga ba ang mag-aaral ng mga espesyal na pangangailangan? Okay? Binibining kadalian. Ano nga ba ito? Tama, ito ay mga bata na nangangailangan na dagdag suporta, nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng mas atensyon, o nangangailangan ng nangangailangan ng suporta bilang isang guro, nangangailangan ng suporta. May mga bata na nangangailangan ng suporta, may mga bata na nangangailangan ng atensyon. Ngayon, natin ano nga ba ito? Ano nga ba ang mag-aaral ng mga espesyal na pangangailangan? Sino nga ba sila? Ano nga ba ito? Okay, binibining pasilan. Tama. Ito ay mga bata. Halimbawa, ito ay may autism. Halimbawa, may mga kapansanan or malabo ang mata or malabo ang mga bata na hindi masyadong makikita ng mga letra kapag nasa malayo. So, dapat natin yan magpunan ng pansin. Halimbawa, may mga bata mga disorder or may mga autism or may mga bata na may ADHD. Yan ang nangangailangan ng espesyal na pangangailangan. Yan mga bata na nangangailangan ng espesyal. Ngayon, alam mo ba, yung mga bata na mas maraming or mas maunawaan natin kapag ina-apply natin, mas maunawaan natin na mabuti ang ating ginawa or mas pagtuunan natin ng pansin ang mga bata na upang mas matuto sila, upang mas marami silang matuto dahil hindi handa ang kanilang kapansanan upang hindi makapagtuto. Ano man ang iyong kapansanan, hindi handa ang kapansanan upang hindi ka makapagtuto. Ngayon, dito naman tayo sa pagkakatayan tayo sa silid-aralan. Ano nga ba ito? Ano nga ba ang pagkakatayan tayo sa silid-aralan? Okay, pasahin na natin, pagkakatayan tayo sa silid-aralan. Ano nga ba ito? Ano nga ba ang pagkakatayan tayo sa silid-aralan? Ibig sabihin ba dito, ang lahat ng bata ay pantay-pantay? O lahat ng bata ba ay pare-pareho sila? Ang ibig sabihin dito, ang pagpapantay-pantay sa silid-aralan, pantay na pagtrato, pantay ang pag-unawa, pantay ang pagtrato at pantay ang magbibigay ng tamang leksyon o tamang disiplina. Yan ang pagpapantay-pantay sa silid-aralan. Bakit na ba ito mahalaga? Okay, kataan, bakit na ba ito mahalaga? Magaling, napakahalaga ito dahil kapag hindi matay-matay ang silid-aralan, mayroong mga bata na hindi na pumapasok dahil na-feel nila na hindi pantay ang silid-aralan, na-feel nila na hindi sila ma-encourage na mag-aral dahil hindi sila nagbibigay ng favoritism ang guro. So hindi dapat tayo magkaroon ng favoritism, hindi dapat tayo magkaroon ng
pagkapatayan, hindi dapat tayo magkakaroon ng favoritism. Halimbawa, dahil lang ba mataas ang kanyang grado, yan lang ba ang hindi mo pansinin? Hindi. Ngayon, alamin natin, ang lahat ng mga bata ay dapat magpantay-pantay. Alamin natin na ang lahat ng bata ay dapat natuloy ng tama at bigyan ng tamang direksyon at leksyon. Kaya pagkapantay tayo sa sigihan. Ngayon, dito naman tayo sa pag-aaral sa pagkakaiba. Pag-aaral sa pagkakaiba. Ano nga ba ito? Okay, binibining pa ilan. Ano nga ba ito? Magaling. Napakagaling yun. Napakagaling naman yung mga sarili. Ito ay pag-aaral sa pagkakaiba. Ano nga ba ibig sabihin ito? Ito ay may mga sa sige na lang, hindi pare-pareho po ang iyong kultura, bida, kasalian. May nagagaling sa probinsya, may nagagaling sa ibang bansa, may nagagaling sa ibang lugar. Dapat natin tapuhin ng tama at dapat natin gawin ng tama. Dapat tayo, imbis na ating magtatawanan, dapat natin tulungan ang bawat isa. Kahit ang pagtutulong mo sa kanila ay meron ka ding matutunan galing sa kanila. Ang pagtutulong mo sa kanila, meron ka ding matutunan galing sa kanilang pamumuhay, sa kanilang kultura. So dapat natin igalang ang bawat isa. Dapat natin igalang ang pagkakaiba-iba. Halimbawa, may isang bata na galing sa probinsya or galing sa Mindanao. Punta siya dito at punta siya nag-aral. Imbis natin magtatawanan, mas ginagalan natin, mas binibigyan natin ng respeto, binibigyan natin ng paggalang, hindi natin pupugyan, hindi natin patatawanan. Ito ang inclusive, ito ang paggalang sa pagkakaiba. Itong lima ay inclusibong pagtuturo na Filipino. May mga katanungan ba mga bata? May mga katanungan ba? May mga katanungan ba mga bata? Magaling, hindi ba talaga ang diskusyon ng mga? Magaling. Dahil dyan, dapat natin yung mga sarili. Alam ko naiintindihan niyo dahil alam ko ang iyong talino at husay. Ngayon, dito naman tayo sa ating alam natin kung hanggang saan ba talaga ang iyong, saan na ba talaga ang iyong alaman. Papagkatin kayo na dalawang grupo. Dito ay grupo at dito ay ang unang grupo at dito naman ay ang pangalawang grupo. Ngayon, bigyan ko naman kayo ng 5 minuto upang maghanda. Ngayon, ang inyong gagawin ay magsasadula kayo ng 5 bahagi ng inklusibong pagtuturo ng Filipino. Iba't ibang sitwasyon, magsasadula kayo ng iba't ibang sitwasyon kung ano nga ba inklusibong pagtuturo ng Filipino. Bigyan ko naman kayo ng 5 minuto upang maghanda. Ngayon, pumunta kayo sa inyong grupo. Narito ang ating mga pamantayan. Basahin natin sabay-sabay. Pamantayan, pagkakaisa, 20%, pagganap, 20%, paggamit ng bahagi ng inklusibo, 50%, at kabuuan ito ay 100%. Ngayon, mga bata, pumunta na kayo sa inyong grupo. Tapos sa lahat, magaling. Ngayon, ipipresenta sa harapan. Magaling! Napagaling naman mga bata. Alam mo, naiintindihan nyo na tama ang ating ginawa. Ang ating leksyon ngayong umaga. Ngayon, ano nga ba ang inklusibong pagtuturo ng Filipino? Ano nga ba ang inklusibong pagtuturo ng Filipino? Pinipiling process? Tama ang pagtuturo na pagkapantay-pantay. Magaling. Ngayon, bago tayo magpatuloy, ay meron akong inihanda ng mga aralin, meron akong inihanda na aralin. Sagutan niyo ito sa inyong papel. Ay sa mga bata, tapos na ba? May maaari ko lang hulihan yung mga papel. Ngayon, bago tayo magtatapos, meron akong hinihanda tatang aralin na ito inyong sagutan sa isang peraso ng papel. Basahin lang sabay-sabay. Panuto sa pangulo sa ipaliwanag ang kalagatan ng inklusibong pagtuturo ng Filipino. Ito ang ating itakdang aralin. At dito na natapos. Paalam mga bata.